Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay atin naman ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Matapos ang lahat ng nangyari sa kapatagan ng mga Kanor, ay napagdesisyonan ng grupo ni Rhaegar na umuwi na sa Sturma. Sumama din si Vlad kay Rhaegar sa pagbalik sa Kapitolyo. Habang papauwi ay hindi maiwasan ni Rhaegar at ng kabalyero niya na mamangha sa kanilang nasasaksihan. Hindi sila makapaniwala na ang kawan ng mga kabayo ay sumasabay at tila nakikiisa sa kanilang mga tao. Minsan nga lang daw nila makita ang ganitong pagkakataon. Baka ito na daw ang una at huli na makikita nila ito, sa isip ni Rhaegar, siguro sa maikling pagsasama ng kabayo at ni Vlad, ay nakaramdam sila ng espesyal sa isa't isa. Tinitingnan ni Vlad ang kabayo na sumasabay sa kanilang pagtakbo, sa isip ni Vlad ay sa ngayon, kailangan nilang maghiwalay na. Siya daw ay may tungkulin na dapat gampanan at alam niya na ganoon din ang kabayo, may tungkulin siyang pamunuan ang kanyang kawan ng mga kabayo. Huminto na ang mga kabayo malapit sa isang bangin, tila nagbibigay ito ng senyales na nagpapaalam sila sa kanilang tagapagligtas. Para kay Vlad, hanggang dito na lang muna ang kanilang pagkikita. Paalam na muna sa ngayon, napansin ito ni Father Andreas at sinabi kay Vlad na mahirap nga ang magpaalam, naiintindihan at nararamdaman daw ito ni Vlad. Sinabi ni Father Andreas na mahirap para sa tao na maging makatotohanan, ang buhay daw ng tao ay puno ng pagkikita at pagpapaalam. Ang pagpapaalam ay nagdadala ng luha habang ang pagkikita at pagsasama ay nagdadala ng kaligayahan, kahit sa kanyang paningin, ay nakita niyang espesyal ang pagtatagpo ni Vlad at ng kabayo kaya sigurado siyang magkikita silang muli. Ang lalim daw ng koneksyon ng dalawa ay hindi lamang nasusukat sa tagal ng pinagsamahan, sa isip ni Vlad ay tama nga daw ito, alam niyang sa mga darating na panahon ay magkikita silang muli. Sa Sturma, sa mansyon ng mga Bayezid, ay makikitang nag-iisip ng malalim si Count Bayezid. Nalaman na niya ang pagbagsak ni Count Ravnoma. Kakadating lang ng balita at agad itong ipinaalam ng kanyang katiwala. Sa isip ng Count ay may kakaibangang nangyayari sa kanluran pero hindi niya inaasahang haantong sa ganitong sitwasyon. Tinanong ng Count kung ganoon na ba kalakas ang pamilya ng Gaidar para mapabagsak ang Ravnoma. Ayon sa nasagap nila ay tila nagkaroon ng alyansa ang mga pamilya sa kanluran at naging sentro ang pamilya ng Gaidar. Natalo ang mga Ravnoma dahil nahigaitan sila sa bilang ng mandirigma. Hindi maintindihan ng Count kung bakit walang ginagawa ang royal family. Ayon sa katiwala ay wala silang paraan para malaman ang nangyayari sa sentral. Sa isip ng Count, ang norte ay may sariling kulay at mas malakas ito kaysa sa ibang rehiyon. Malaya ang norte sa impluensya ng royal family at ng central authority dahil sa pader na tinayo ng mga taga-norte. Pero kapalit nito ay nagiging ignorante ang mga taga-norte sa mga insidente sa ibang rehiyon. Hindi makapaniwala ang Count na ganoon lang kadali napabagsak ang Count family ng isang rehiyon. At hindi lang basta-bastang pamilya. Sila ay ang pamilyang nagbabante sa Old Pact. Ang mga kasunduan at tradisyon ay wala ng kahulugan ngayon dahil sa mga bagong may hawak ng kapangyarihan. Nasa magulong panahon sila ngayon. Sumang-ayon ng katiwala at sinabi na kahit gaano kaluwag ang imperyo, dapat ay magpakita na rin ito ng kanilang aksyon. Sa isip ng Count ay senyales na ito ng bagong panahon. Napansin ng Count ang mga Peregrino na kasama ni Rhaegar pabalik sa Sturma. Napagtanto niya na hindi mga Peregrino ang mga ito. Sila ay mga refugee galing sa Ravnoma. At dala-dala nila ang lumang pact. Sa kabilang banda naman ay pumunta na si Vlad sa opisina ni Joseph para magbigay ulat pero kinakabahan siya. Natulungan niya nga ang mga Peregrino pero natulungan niya rin si Rhaegar sa kanyang misyon. Hindi daw magiging masaya si Joseph. At siguradong malilantakan siya kay Jaeger. Wala na daw siyang magagawa. Kumatok na siya at pumasok sa opisina ni Joseph. Maaga daw ng isang araw ang pagbalik niya, saad ni Joseph. Ayon kay Vlad ay may hindi inaasahang nangyari. Narinig nga ito ni Joseph. Tinanong niya si Vlad kung nasaktan daw ba ito. Ayos lang daw siya, magalang na sagot ni Vlad. Mabuti daw kung ganoon, saad ni Joseph. Hindi makapaniwala si Vlad na hindi siya pinagalitan ni Joseph. Parang wala lang nangyari. Akala niya lang ito siguro. Alam niyang malilantakan talaga siya. Binanggit ni Joseph ang lugar ng Sora. Ayon kay Joseph ay hindi daw siya pamilyar sa lugar na yon pero narinig niya na ang gyera ng mga grupo doon ay natigtigil lang kapag ang isang grupo ay namatay o sumuko. Tama daw ito, sagot ni Vlad.
Nagtataka si Vlad kung bakit bigla itong nabanggit ni Joseph. Tinanong siya ni Joseph kung hindi rin daw ba siya pwedeng magpadala ng sulat lalo na sa kanyang kasintahan na nasa kumbento. Ayon kay Vlad ay kaibigan niya lang si Zemina. Alam ni Joseph na delikado ang magpadala ng sulat sa Sora dahil maaaring malagay sa panganib ang mga tao doon, pero kailangan nang maresolba ang problemang ito. Ang taong nagngangalang One-Eyed Jack ay tila mahalagang tao sa Sora. Sa isip ni Vlad ay tama nga si Joseph, sigurado siyang nakabuo ng koneksyon si Jack sa mga makapangyarihang tao sa Sora gamit ang kanyang pera. Biglang sinabi ni Joseph na maganda ang mga pinakita ni Vlad at napatunayan na karapat-dapat siya maging espada ni Joseph. At dahil sa mga paghihirap ni Vlad para sa kanya ay bibiyayan niya daw ito. Nalito si Vlad sa sinabi ni Joseph. Kinuha ni Joseph ang isang bandila. Ito daw ay bandila na nagre-representa ng dangal ng isang tao. Sa panahon ng kanyang lolo ay huli niyang nakita na nagdadala ng ganitong bandila ang mga kabalyero. Sa isip ni Joseph ay ito ang bagay na kailanman ay hindi niya makakamtan kaya nagdesisyon siya na magkaroon ng kabalyerong karapat-dapat na magdala nito para sa kanya. At ito ay dapat tanggapin ni Vlad ng buong puso. Ayon kay Joseph ay karapat-dapat si Vlad na magdala ng kanyang sariling bandila at ang pamilya Bayezid ang magpapatunay ng karapatang ito. Tulad ng pangako ni Joseph kay Vlad, susuportahan ng Bayezid si Vlad. Ang batang bitbit ang dangal ni Alicia ng Derimar, at isang vassal ng Bayezid. Itaas niya ang kanyang ulo nang may pagmamalaki sa ilalim ng kanyang sariling bandila. Dalhin niya daw ito sa kanyang bayan at tapusin ang mga taong tumatali sa nakaraan niya. Hanapin daw ni Vlad ang kanyang kalayaan at bumalik kay Joseph. Hindi mapigilan ni Vlad ang kanyang mga emosyon. Ang hindi pinahalagahang espada na ibinigay ng babae at ng isang matanda, ang pagkakakilanlan na pinapatunayan ng pari. Ang panyo na may dangal ng isang noble, at ang bandila na may sag-isang ng pamilya ng Bayezid at Derimar. Lahat ng ito ay ang bumuo sa mga ugat ng batang ito. Lahat ng ito ay ang mga nagawa ng batang galing sa squatter. Susundin ni Vlad ang pinag-uutos ni Joseph. Magkikita na ba si Vlad at ang mga itinuring niyang pamilya sa Sora? Sa kabilang parte ng mansyon naman ay humarap na ang mga refugee kay Count Bayezid. Dala-dala nila ang pack. Ang fragment ng isang dragon ay nasa loob ng kabaong dala nila. Ang fragment ng Prime Dragon na tinalo ng Founding King. Sinabi ni Father Andreas na ang pamilyang Ravnoma lamang ang may kakayahan na protektahan ang pact sa kanluran pero bumagsak na ang pamilya. Naiintindihan nito ni Count Bayezid, bibigyan daw sila ng count ng kanyang mga kabalyero para samahan na mailipat ang pact sa ligtas na lugar. Sa ngayon ay manatili muna sila sa kanyang mansyon habang naghahanda ang kanyang mga tao. Nagpasalamat ang mga refugee kay Count Bayezid at umalis na. Sinabi ng katiwala na huwag itong masyadong isipin ng Count. Naiintindihan ni Count ang aksyon ng mga refugee. Sa pananaw ng mga taga-kanluran, ang tanging pamilya na tagabantay ng pact na katumbas ng Ravnoma ay ang ruler of the North. Ang Iron Duke na si Timur Baronov. Tumingin sa bintana ang Count at may napansin ito. Matagal na daw siyang hindi nakakakita ng may nagbibitbit ng ganitong bandila. Ang tinutukoy nila ay ang bandila ni Vlad. Hindi na daw nagpahinga si Vlad at agad nang naghanda para bumalik ng Sora. Ayon sa katiwala ay baka hindi makontrol ni Vlad ang kanyang emosyon. Sa isip ng Count, kahit siya ay hindi rin mapipigilan ang sarili kung siya ang nasa katayuan ni Vlad. Isang Knight Banneret, kabalyero, na ang kanyang master ay ang kanyang sarili. Sa isip ng Count ay kailangang umuwi si Vlad sa kanila at gawin ang karapat-dapat na tungkulin ito. Umalis na nga si Vlad kasama si Jyoti patungong Sora. Kinagabihan, sa isang eskinita na puno ng mga miserableng tao, ay naglalakad ang isang misteryosong tao. Papunta ito sa isang bahay aliwan. Sa loob ng bahay aliwan ay nagkakagulo ang mga tao. Tila may hinihintay sila at gustong-gusto na nila itong makita. Isang babaeng maganda at may mahabang buhok. Si Marcella, sinabi ng matanda na nagkakagulo sila na parang baboy. Bilasan na daw ni Marcella at lumabas na. Kailangan marami siyang taong maserbisyohan para makabayad na ito ng utang sa kanya. Tiningnan lang siya ni Marcella na parang walang pakialam. Nagalit ang matanda at hinawakan ang mukha ni Marcella. Titingnan daw nila kung hanggang saan ang matitiis ni Marcella dahil hindi siya makakaalis dito hanggang mabulok ang katawan niya.
Ngumiti lang si Marcella at sinabihan ng matanda na sana ay magkaroon nito ng mahabang buhay. Walang masabi ang matanda at umalis na. Sa isip ni Marcella, nakarating siya sa isang mataas na posisyon kahit nagbibenta lang siya ng kanyang katawan. Kahit papano ay may narating siya. Ang mahalaga ay siya ang pumili sa kanyang tadhana. Kahit na ang daanan patungo doon ay ang sarili niyang pagkasira. Nagkakagulo ang mga tao nang lumabas na si Marcella. Nagsisigawan ang mga ito at nag-uunahan kung sino ang makakakuha sa kay Marcella ngayong gabi. Kung sino daw ang may pinakamalaking perang maibibigay ay sa kanya si Marcella. Nagsimulang magbid ang mga tao. Nagsimula sa 1 ginto, 2 ginto, 3 ginto. Nakakahanga daw ang babaeng ito dahil maraming tao ang nagkakandara pa na magbayad para sa kanya. Lulubusin niya daw ito. Marami ang nagbid ng 4 na ginto pero natahimik ang lahat nang biglang may nagbid ng 100 ginto. Kahit ang matanda ay nagulat sa bid na ito. Nagsitinginan ang mga tao kung sino ang misteryosong lalaki na handang magbigay ng 100 ginto para kay Marcella. Kahit ang matanda ay nalilito. Inulit ng taong ito na magbabayad siya ng 100 ginto. Ang tunog ng bote sa bawat yapak ng taong ito ay nagdulot ng takot kay Marcella. Katulad daw ito ng tunog na tumapos at sumire sa Rose's smile. Hindi niya malilimutan ang tunog na ito. Unti-unting lumapit ang misteryosong lalaki sa kanila. Dumiretso ito kung saan nakatayo si Marcella at ang matanda habang nagbibigay daan ang mga tao sa loob ng kwartong iyon. Sino daw ang lalaking ito? Hindi daw biro ang aurang pinapalabas niya. Tinanong ng lalaki kung maaari daw ba siyang umorder ng makakain. Napansin ng matanda na mamahalin ang suot ng lalaking ito. Binigay ng matanda sa kanya ang menu pero sinabi niyang alam na niya ang kanyang o-orderin. Kahit umalis na daw siya sa lugar na ito ay namimiss niya pa rin ang pagkain dito. Inihaw na sausage, isang black pudding, hash brown at tinapay. Gusto niya ang parating kinakain ni George. Nagulat si Marcella nang marinig ang boses at mga salita nito. Tinanggal ni Vlad ang kanyang hood at binati si Marcella. Ang ginto na hindi galing sa maruming pagnanasa. Ang ginto na dinala ni George at pinaliguan ni Marcella. Ito ang kulay ni Vlad sa araw na yon. Sinabi ni Vlad kay Marcella na siya ay nagbalik na. Hindi maiwasang maging emosyonal ni Marcella. May paghihiganti na kaya ni Vlad ang Rose's smile laban sa mga taong some-air dito. Alamin po natin yan mga ka-recap sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. See you soon. Bye!